Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay. Sumainyo ang Panginoon. Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Sa araw na ito, pakinggan natin ng mabuti kung ano ang magandang mensahe na ipaabot sa atin ng ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 11. Dito, inilahad ng ating Ebanghelista ang napakagandang karanasan ng isang sundalo na nagkasakit ang kanyang anak. At nang makita niya si Jesus, sinabihan niya, Panginoon, tulungan mo ako, pagalingin mo ang aking anak. Ngunit, sa sobrang niyang takot, gusto niya sanang papuntahin si Jesus doon sa kanilang bahay. Pero hindi pwede kasi nag-aalinlangan siya. Kaya sabi niya, Panginoon, sabihin mo lang at gagaling ang anak ko. Anong ginawa ni Jesus nang marinig niya ito? Sabi niya, kakaiba ang pananampalataya niya. Sabi niya, Jesus were really amazed and had to choose to do something. Kaya sinabi niya, kakaiba ang pananampalatayang ito. Hindi pa niya nakita, sabi niya, hindi ko pa nakita ang ganitong klaseng pananampalataya. Kaya, nang sabihin ito ng sundalo kay Jesus, natupad ang kanyang kahilingan. Gumaling ang kanyang anak na may sakit. Mga kaibigan, malaking hamon ito sa ating lahat. Tayo, pinapakita ba natin ang lalim, ang tindi ng ating pananampalataya kay Jesus na walang pag-aalinlangan? Ang ating paniniwala, gaya ng sinabi ng sundalo kay Jesus, gawin mo lang, sabihin mo lang, at gagaling ang anak ko. Napakatibay. Sana malaking hamon ito sa atin na kahit anuman ang mangyari, anuman ang ating mga mararanasan, hinding-hindi mawawala ang ating pananalig sa Kanya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming matatag sa aming pananampalataya sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng mga suliranin at mga hamon na aming nararanasan sa buhay. Ikaw lang ang aming sandigan. Amen.